Pagdiriwang ang quadricentennial celebration natin ay 400 taong kasaysayan ng buwak, sandigan at inspirasyon ng mamamayan tungo sa mas maunlad na bayan. Ang ating pagdiriwang para sa ika-100 at ika-400 taong muling pagkakatatag bilang isang bayan ay nakasentro sa panahon ng mga Jesuitang misyonero taong 1622. Ayon po sa pananaliksik ni Father Christian San Juan, mula sa iba't ibang mga sulatin at dokumento ng ating parokya, muling itinatag ng mga Jesuita ang abandonadong bayan ng Buwak noong December 8, 1622. Ibinalik ang matandang pangalang Buwak sa dating Montserrat de Marinduque at ang pangalang Gazan, gayon din ang Santa Cruz o Cruz de Napo. Mula dito sa bahagi ng kasaysayan ito, naging basehan ang December 8, 1622 bilang araw ng muling pagkakatatag ng ating bayan. At sa bahagi pong ito ay pakinggan natin ang welcome remarks from our Vice Mayor, the Honorable Mark Anthony Senior. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala, Ate Jing Loto. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Isang ngiti naman dyan ang aking pagbati sa lahat ng mga nandirito ngayong umaga. Ismail Buwak. Sa ating minamahal at ginagalang na punong bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carrion, mga kagalang-galang na kung sila nandirito, kagalang-galang Konsehal Dave Daniel Amlarga, kagalang-galang Konsehal Alinig Andrew Solomon, kagalang-galang Sito Laylay, kagalang-galang Mark Angelo Hinang at kagalang-galang Violeta J. Luarca. Sa mga kawani ng ating pamalambayan, sa hanay ng kapulisan sa pangunguna ng ating makisig at talagang maasahan na OIC Kibo Police, Major Jerome Mendiola. Sa BJMP ba, nandito? Sa BFP. Sa mga panauhin, sa mga lumahok sa ating patimpalak. At higit sa lahat ng mga Buwakenyong nandito, isang pagbati ng ika-4 na taon ng kasaysayan ng bayan ng Buwak. Bilang isang mamayang Buwakenyo, may pagmamalaki po natin ang kasaysayan ng ating pinagmulan. Mula sa ating dakilang mga ninuno, mga Buwakenyo na nagpakilala ng galing sa kanilang mga larangan, ang maraming magagandang alaala, mga kultura at tradisyon na patuloy nating isinabubuhay at ang patuloy nating pag-ukit ng magagandang kasaysayan, tunay na kalugod-lugod na maging isang katutubong Buwakenyo. Bilang panimula ng ating pagunita ng ating quadricentennial celebration, hinihikayat ko ang lahat para sa aktibong pakikilahok sa lahat ng mga gawain. This celebration is for all of us Buwakenyos. Let all Buwakenyos get involved and be part of this grandiose celebration. Sa ngalan po ng ika-11 Sangguniang Bayan ng Buwak, ang aming pagtanggap sa inyong lahat at sana maging makabuluhan ang ating mga gawain sa mga susunod pang mga araw. Isang maalab at napakainit na pagtanggap sa inyong lahat. Mabuhay ang Bayan ng Buwak. Mabuhay po tayong lahat. Marami pong salamat. Vice Mayor Senior. Noong first week ng August, alinsunod sa mga takdang gawain na iplano ng ating bayan sa tulong ng Municipal Council for Local History, Culture and Arts, ating inilunsad ang Buwak Quadricentennial Logo Making Contest at ito ay aktibong lidahukan ng 12 Buwakenyong nagpamalas ng kanilang angking talino sa pagguhit. Ang mananalong logo ay siyang gagamitin ng ating bayan sa buong taon na tayo'y nagdiriwang ng Quadricentennial Year
at siya rin ilalagay sa first day cover ng Philippine Stamp sa tulong ng Philippine Postal Corporation. Nagkaroon din po tayo ng paglulunsad ng Quadricentennial Songwriting Competition at ito po ay nilihakan ng 5 lokal na musikero, mga Buwakenyo mula sa bayan ng Buwak. Mga musikero mula sa bayan ng Buwak. Ang announcement po ng top finalists para sa songwriting competition at top 5 finalists sa logo making contest at announcement ng winner para sa People's Choice Award ay babasahin at ipapaalam sa atin ng konsehal na tunay na nag-adhika para ang mga paligsahang ito ay matuloy. Wala pong iba ang dati pong tagapangulo ng Committee on Municipal Council for Culture and the Arts sa Sangguniang Bayan at siya rin po ang dating konsehal komite tagapangulo sa turismo, Konsehal Mark Angelo Hinang. Isang makasaysayan at makabuluhang umaga po sa ating lahat. Alam ko po kayo ay excited nang malaman kung sino po ang nagwagi sa ating himig-handog songwriting competition at maging sa ating logo making contest. Pero bago po ang lahat, ay nais muna namin ipagbigay alam sa lahat na nandirito ngayon ang mga naging mekaniko ng nasabing patimpalak. Una po ay iisang piyesa lamang kada kalahok ang aming tinanggap. Hindi na ito sosobra sa isa dahil upang mabigyan ang pagkakataon ang bawat mga musikero o manlilikha ng awit, no, na sila ay maipakita ang kanilang talento, no, sa pagsusulat ng mga likhang awit. Sila rin po ay kinailangang magsumite ng application form kasama ang mga barangay certification na nagpapatunay na sila po ay residente o taal na anak ng bayan ng Buwak. So maaari ho na may ilang mga naging kalahok ho tayo na nasa Maynila po pero sinertify po ng kanilang mga barangay captains na sila po ay ipinanganak dito sa bayan ng Buwak at atin pong tinanggap ang kanilang mga piyesang isinumite. Andyan din po, no, ang ating mga criteria for judging kung saan 20% po ay para sa clarity or the material, lyrics, scores, and recording are clearly audible and readable. 20% din po para sa innovation, that the material is fresh, creative, and catchy. 30% po para sa artistry, how well the writer expressed their artistic side. The music itself portrays the lyrics, the song is in line with the competition's theme, na nabanggit po kanina ni Tita Jingjing. At yung panghuli po, 30% na bubuo sa 100% ay yung overall writing, kung saan all elements blend well together. The instrumentation is well chosen and suits the lyrics. The melody is not monotonous and reflects the story of the lyrics. The chord progression supports the overall message of the song. Kaya naman po, napakaswerte ng bayan ng Buwak dahil naging kasama po natin ang ilan sa mga magagaling na musikero o manunulat ng mga kanta, likhang awit mula ho sa bansa natin, sa Pilipinas. At ang una ho nating judge ay walang iba kundi si Dr. Raul Casantusan Navarro, na kasalukuyang ganap na profesor, tagapangulo ng Conducting Department at tagapag-ugnay ng mga saliksik sa UP, Kolehiyo ng Musika.
Isa rin ho siyang manunulat ukol sa politiko-kultural at musikal ng kasaysayan ng Pilipinas. Nagtapos po siya ng bachelier, magna cum laude, at masterado sa choral conducting mula sa UP College of Music noong 1996 at 1999. Mayroon din po siyang degreeng bachelier sa Music Education cum laude at piano mula naman sa Santa Isabel College noong taong 1990 at 2017. Nakuha po niya ang degreeng doktorado sa Filolohiya mula sa University of the Philippines College of Arts and Literature noong taong 2004. Siya po ang may akda ng kolonyal na patakaran at ang nagbabagong kamalayang Pilipino, musika sa publikong paaralan sa Pilipinas noong taong 1898 to 1935 na nagwagi po ng National Book Award sa kategoryang kasaysayan noong 2008. Siya rin po ang nagsulat ng musika at bagong lipunan, pagbuo ng Lipunang Pilipino 1972 to 1986 na naging finalist naman po sa kategoryang Agham Pantao ng 2015 National Book Award. Inilimbag po niya ng UP Press at ng kanyang musika sa kasaysayan ng Pilipinas, panapanahong diskurso noong taong 2016, ang kanyang ika-4 na aklat na pinamagatang Musika ng Pananakop, Panahon ng Hapon sa Pilipinas, taong 1942 to 1945, na ambag niya para sa pag-alaala sa ika-75 anibersaryo ng pagtatapos ng 200 digmaang pangdaigdig na inilimbag po ng UP Press noong taong 2021. Natanggap po ni Dr. Navarro ang Distinguished Alumni Award mula sa UP Alumni Association noong taong 2011 at ginawaran din po siya ng UP Artist Award noong 2009 to 2011, 2014 to 2016, at 2017 to 2019 mula naman po sa UP system. Ang ating pong ikalawang nag-judge ay si Mr. Harmon Arceo. Mr. Harmon Arceo completed his Bachelor of Music degree in composition in 2010 at the Santa Isabel College of Manila under Dr. Alfredo S. Benaventura. He became a part-time music faculty in his alma mater and teach composition, theory, counterpoint, and music technology up to present. From 2010 to 2015, he has also worked as a musicologist in Naxos Global Distribution Limited in Makati City. He is also a freelance musician, composer, arranger, singer, keyboardist. He produces and performs an eclectic genre of music for various clients and events, such as music scoring for short, independent films, backing track productions, cuts and mixes music for different shows, such as fashion shows by JCA Productions, did arrangements for the Manila Symphony Orchestra, and does pop music production in collaboration with other musicians. Some of his works can be found on YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, and Twitter. Currently, he performs with his bandmates, That 789 on Sessions Live, where they showcase songs of different genres, languages, and category like pop, rock, OPM, Thai pop, Spanish, Japanese, Korean, and etc. And our last judge, number 3, Mr. Pipo Cifra, is a Bachelor of Music graduate of the UST Conservatory of Music, majoring in piano and composition. He has worked for over 2 decades with ABS-CBN as musical scorer, arranger, producer of many shows, including Maalaala Mo Kaya and Once Upon a Time. He was Repertory Philippines music arranger and composer for Broadway musicals such as Fame, Pinocchio, and The Secret Garden. An overall director of the 75th founding anniversary of the Legion of Mary in 2015,
and the CEO of the Pipo Cifra Music Arrangement Company and Pipo Cifra Printing and Publishing. Pipo cited 4 Aliw Awards, 2 Grand Prix for junior and senior categories in the same event, and the list could go on and on. One day he hopes to be a film composer in Hollywood or a composer for a major pop or classical artist. Meanwhile, despite the pandemic, he is grateful to be busy producing music, musicals, corporate jingles for clients from all over the world. Recently, he won an award at the recently concluded FAMAS Award as Best Musical Scoring for the movie Tatips. Mga kababayan at sa ating mga kalahok, narito ho ang ilang mensahe mula sa ating mga naging hurado. Partikular po si Dr. Navarro na siya hong tumayo na Chairman of the Board of Judges. Pakinggan ho natin ang kanyang mensahe. Sige, habang iniintay ho natin, nagkaroon lang ho ng technical problem, Habang iniintay ho natin ang mensahe ng ating Chairman of the Board, tutungo na ho tayo sa pag-announce ng top 3 finalists sa ating ginawang Himigandong Songwriting Competition for the 400 years re-establishment of the town of Buwak. Noong pong August 31 ay natapos po ang pagsumite ng mga piyesa para sa nasabing patimpalak at meron po tayong total of 5 entries. Sa 5 pong entries na naisumite ay pumili po ang ating mga Board of Judges ng 3 magagaling na musika. At narito po ang mga finalists para sa ating songwriting competition. In no particular order po ito, Sisimulan po natin sa entry number 2 na may pamagat, Bayang Biak, na isinulat ni Franco Angelico Cabrera. Finalists na i-perform po nila dito sa atin ngayong umaga. Opo. Atin pong mapapanood at mapapakinggan ang musika ni Ginoong Franco Angelico Cabrera.
Isa po siya sa finalists, sa 3 finalists. Ang title po ay Bayang Biak. Ready na rin po, alam naman po na natin kung sino yung mga finalists. Ready na rin po at pagtawag po namin ngayon ay ipi-perform din po ninyo ngayon ang inyong musika. Check. Babaw at dahan-dahan tayong lilitaw, mga napagdaan ang kaganapang tumata, mga bakas ng tapong ating tinatanaw, anumang sigalot ang dumaan sa ating harap, mga bahay patuloy lang sa paghanggang. Anumang pagsubok ating lalabanan, balutin man tayo ng matinding kadiliman, ang gabay ng may kapal sa apat na daang taon. Sulang buwakin nyo, pinalakas ka ng panahon, atin ito, atin ang lupang ginto, dinilig ng bawat patak sa bayaning dugo. Itataka ko, ipagtatanggol ko, o bayang biyak magsisilbing karugtong ng buhay ko. Anumang pagsubok ating lalabanan, balutin man tayo ng matinding kadiliman, ang gabay ng may kapal sa apat na daang taon. Sunong buwakin mo, pinalakas ka ng panahon. Sigalot ang dumaan sa ating harap, mga paay patuloy lang sa paghakbang. Anumang pagsubok ating lalabanan, balutin man tayo ng matinding kadiliman, ang gabay ng may kapal sa apat na daang taon. Sulit buwakin nyo, pinalakas ka ng panahon.
Angelico Cabrera. Kami ho ni Tita Jing ay hindi namin mapigilang maging emosyonal, ano? Kasi talagang ang bawat titik ng mga isinulat ho ng ating mga kompositor, no? At iba pang finalist ay talagang tumatago sa ating puso dahil dito ho ang unang pagkakataon na ang bayan ng Buwak ay magkaroon ng ganitong klaseng patimpalak at magkaroon ng kanta na mismong para sa bayan ng Buwak. Maraming salamat po, Mr. Franco Angelico Cabrera. At ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang isa pang finalist. Again, this is in no particular order. Na may titulong Bangon Lang na isinulat ni John Joff M. Hardeleza. mapapakinggan natin ngayon ay siya rin pong gagamitin sa interpretive dance competition na ilulunsad po natin sa mga susunod na buwan. Ang lahat po ng lalahok sa interpretive dance competition ay mamimili lang po doon sa tatlong kantang nag-finalist po sa ating patimpalak ngayong umaga. Always
Buwakenyo, malamang di kami nagpapatalo. Mapandelikado, hanggang mo, mapadayon. Pinasabi ito bago, kahit di ka na kilala, huwag kang kabahan. Ipakita mo na kaya mo na lampasan. Pakawalan mo ang talento, kaisipan, karapatan mo. Ipakita kakayanan. Dami naman ang bago sa mga plano. Tumaas, makilala, kabayanan. Ang sarili sa puso, huwag kang sumuko. Itaas mo sarili, pinagmulan. Kaalaman, pati sa puso, kaisipan. Kalipunan ng Buwakenyo ay taasan. Kapakanan ng mga bago na samahan. Kakayahan ng bawat tao ay isigaw. Bangon ka, Buwakenyo at Maraming salamat po sa ating ikalawang finalist, no? At ngayon naman po ay dadako na tayo sa ikahuli at ikatlong finalist na may titulong Mabuhay Tayo, Buwakenyo, na isinulat ni Ginoong James Noriel B. Reyes at Sheila Marie Cecilia Reyes. Mangana Reyes. Puno ng pag-asa maunlad, hitig sa kasaysayan. Tuloy-tuloy lamang sa ating pangarap, tulad ng bilang matayo kang lipan sa pagpawirin. Tayo ay umangat. Ang ating bayan ay iba't-ibang kultura, likas na yaman. Sa ilang daan na taon, pinangalating pinangalagaan. Tuloy-tuloy lamang sa ating pagsisikap, tulad ng bayaning hindi natutuwag na makamit. Maningning na bukas, pagkat iba tayo, tatak Buwakenyo, hindi kailanman matitinag. Anumang pagsubok, matatag tayo, hindi kailanman matitinag. Buwakenyo, pag-iwan tayo, tagumpay natin, narating ang bagong siglo. Buwakenyo, sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at pag-ibig sandigan. Mabuhay tayo, Buwakenyo. Ang ating bayan, natatangi ang galing ng bawat mamamayan. Tinubok ng karanasan sa kanya-kanyang larangan. Sinasa puso ang bawat pinagdaanan, sinasa diwa ang ating pinagmulan. Lumala
matitirahan. Huwageno, magdiwang tayo, tagumpay natin narating ang bagong siglo. Huwageno, sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at magiging sandigan. Mabuhay tayo, Huwageno, at sayangin bawat araw at daraan. Bawat kahapon ay gawing kasaysayan. Tumakbang tayo patungo sa kaunlaran. Ibigin natin ang lubos ang ating bayan. Huwageno, magdiwang tayo, tagumpay natin narating ang bagong siglo. Huwageno, sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at magiging sandigan. Mabuhay tayo, Huwageno. Huwageno, magdiwang tayo, tagumpay natin narating ang bagong siglo. Huwageno, sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at magiging sandigan. Mabuhay tayo, Huwageno. Maraming salamat po, Mr. James Noriel B. Reyes at Ms. Sheila Reyes sa napakagandang awit na inyong isinulat. At kasama po natin, syempre, si Sir Gerson Manahan, na siya namang isa ho sa mga umawit. Mga kawani ng Pamahalang Bayan ng Buwak, mga kasama natin sa umagang ito, muli ho palakpakan natin ang ating mga top 3 finalists para sa songwriting competition. Talagang nakakataba ng puso madinig ang mga kantang para sa bayan ng Buwak, Tita Jing. Kaya naman, ganun din siguro ang naramdaman ng ating mga hurado. Kaya ho, pakinggan ho natin ang mensahe ng Chairman of the Board of Judges, Dr. Raul Navarro. Magandang araw po sa inyo. Ito po si Dr. Raul Navarro ng UP College of Music. Binabati ko po kayo sa ika-4 na taon ng Buwak at binabati ko po ang mga nagwagi sa Patimpalak. Napakahusay ng mga submission pero kailangan namin pumili ng pinakamahuhusay sa mahuhusay na likhang awit. Muli, pagbati sa inyo sa mga nagwagi, pagbati ko sa inyo sa inyong ika-4 na taon. At maraming salamat po sa inyo. Mabuhay, Buwak, Marinduque. Talagang tama ang sinabi ni Dr. Navarro. Ramdam namin yung hirap sa kanila sa pagpili ho ng mga magiging tatanghal na grand winner para sa Patimpalak na ito. Pero bago tayo dyan tumungon, Tita Jing, Nais ko rin lang pong sabihin sa inyong lahat na ang ating pong Board of Judges ay pinili ng ating kababayan na si Mr. Jose Leo Lugdat. At lahat po yan ay walang bayad na hinihingi sa Pamahalang Bayan ng Buwak. Pro bono po ang kanilang itinulong sa ating bayan ng Buwak. Maraming salamat po kay Mr. Jose Leo Lugdat. Siya po ang nakipag-usap at nakipag-arrange po para makakuha po tayo ng mahuhusay na hurado para sa ating Himig Handog Songwriting Competition. tama po yun. Sinika po natin na ang mga judges ay hindi